Daily Bible Reading Day 2 Genesis chapter 6, 7, 8, 9 and 10 Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 6 Ang kasamaan ng sangkatauhan. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Si Noe. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko, at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, isama mo ang iyong asawa, at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng 1 lalaki, at 1 babae ng bawat uri ng hayop, at ibon, upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-1 pares sa bawat uri ng ibon, at hayop, at mga gumagapang sa lupa, upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain, para sa inyo, at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Genesis chapter 7 Ang baha. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pairs naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig.
Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon, at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japheth at ang kani-kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumab ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Genesis chapter 8. Wala nang baha. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhas ay laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe, at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko, at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak, at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo, at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe.
Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa, dahil sa gawa ng tao bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid." Genesis chapter 9. Nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos, "Magkaroon kayo ng maraming anak, at punuin niyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa, at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak, upang manirahan sila sa buong daigdig." Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid niyo, sa mga ibon, pati sa maamot maiilap na hayop na kasama niyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig." Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo, at sa lahat ng hayop, palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo, at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo, at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa." At sinabi ng Diyos kay Noe, "Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa." Si Noe, at ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Canaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka, at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila, at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe, at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Canaan, ngayoy susumpain. Sa mga kapatid mo ika'y paaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Cana ay maglilingkod kay Shem, palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan. At paglilingkuran si Japhet nitong si Canaan." Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha,
kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. Genesis chapter 10. Ang mga angkan ng mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cos, Egipto, Libya at Canaan. Sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Cos. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cos, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso, dahil sa tulong ni Yahweh, kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod, sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito ipumunta siya sa Assyria, at itinatag ang mga lungsod ng Nineve, Rehoboth-ir, Kale at ang Resen sa pagitan ng Nineve at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egipto ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab at Naftu, gayon din ng mga taga-Patros, Kasluh at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoryo, Gergeseo, Hivita, Arasio, Sinyo, Arvadeo, Zemario at Hamateo. Simula noon, kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma, at Zeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain, at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japheth, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lod at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela, na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig, ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofer, Havila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Up next, Bible Reading Day 3. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.